Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Napapasilay niya sa daigdigan ang bawat marapat niyang napapakita. Subalit, napagtutunan kaya ng pansin ng mga anak niya. Katulad ng halaman, tinanim lamang ng tao, sinong nagpapasibol ng bunga. Ang mga bunga, nasibulan ang sanga, sinong nagpapahinog sa kanila? Mga mahal, sa makatwid at madaling salita, ang lahat ng ginagawa ng Ama kaiba sa tao. Subalit, napagtanto't napagnilayan kaya ito ng mga hindi pinag-uukulan na siya ay pag-ukulang pansin at panahon. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, ano ang dapat asahan ng tao? Matakot? Mabahala? Alam niyo po, umisan meron lang pong pinabatid sa akin na halimbawa po, ang mantika, pag ang pinirito mo dyan ay tuyo, ano po kulay ng mantika? Bakit po? Sapagkat doon sa kanyang alat, tama po ba? Pag nagprito ka po ba ng tuyo, tsaka mo pa lamang isusunod yung, halimbawa, magpiprito ka ng isdang sariwa. Ano po ang uunahin? Sapagkat pag nauna yung tuyo, malabo na yung mantika. Ano po? Sa madaling salita po, inuuna sadya yung mabuti bago ang masama. Na kapag nauna yung kabutihan, di ba magandang magiging resulta? Tama po ba? Kaya lamang po, kuminsan maging sa pagluluto, merong hindi pinag-aaralan kung paano sunod-sunod na pamamaraan. Tama po ba? Tapos, halimbawa, yung mga nagsisitsaron, ulit-ulit na mantika, masama yun. Kaya ngayon, yung mga tao, inom ng ukol sa diabetes, kain naman ng kain ng kung ano-anong laman loob, lamang ganun, lamang ganyan, lamang Alam niyo po, pag nasa paghahari ka na ng Panginoon, pati yung pagkain mo parang malilimi mo na lahat. Talaga pong masarap ang bituka, no? Pag pinirito. Pero pag nasa Panginoon ka na, yung pagninilayan mo lang, laman yung tae, tapos kinakain mo. Parang di mo na makain, ewan ko po sa inyo, kung kumakain kayo, bahala kayo. Basta ako, lahat ng masarap na kinakain ko sa dati, hindi ko na po makain ngayon. Gusto ko pa'y gulay.
Ang sarap kaya ng gulay na banlawan mo tsaka mo ilaga, ano? Ngayon reklamo na reklamo yung mga tao, sarap na sarap naman sa ihaw-ihaw. Ano po? Kahit naaamoy-amoy, masarap pa rin. Sabi nila, no? Nako, pag nilayan mo na lang yung inangata mo yung buhay po ba ang Diyos? Pag nagpapacheck up ka ng nilalaboratory ka, hindi ba sa dugo kinukuha? Tapos sarap na sarap yung tao sa dugo. Ano? Maselan nga ba ang tao? Malinis nga ba ga? Ewan ko po, kung malinis nga talaga ang tao, kung maselan, ba't yung dugo? Kaya, Apo Kunching, ba't pati naman yan mensahe? Paglilinis po ng katauhan ng ating tinatalakay, di ba ga? Kasama rin po yaon. Sapagkat, tingnan mo, pagka halimbawa nagpa-check up ka, tatanungin ka ng doktor, mahilig ka ba sa laman loob? Opo. Kaya pala ka. Ano ibig sabihin nun? Po, ano ibig sabihin nun? Pero sabi nga po, pag gusto ng tao, walang makapipigil sa kanya Lalo na't gusto yung pagkain. Sabihin pa, ito na lang yung kinakain ko, pipigilin mo pa ako. Parang hindi naman pinagninilayan, kaya mo binabawal yun, gusto mo pang humaba ang buhay niya, no? Itong minsan po talaga ang tao ang dahilan kung ba't kumikitid ang buhay niya Ang tao ang may kasalanan. Bakit po? Sige, halimbawa, sugarol ka. Ihing-ihi ka na, hindi ka pa ihi. Bakit? Baka pag tumiyo ka madaya ka o kaya mawala sa destinasyon yung baraha mo. Ano? O kung ano man ang dahilan mo, talagang, tingnan nyo po yung mga sugarera, kung ano yung sakit. Sakit sa bato, sakit sa sikmura, bakit? Gutom na hindi pa kakain Ano? Pagkatapos kape lang ng kape ng kape. Mga mahal, Apo Kunching, sugarol ka ba? Bakit alam mo lahat yan? Pinakikita po Hindi po ako nagsusugal. Pero sinusugal ko yung buhay ko sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? Ano nga bang pakialam mo diyan, ano? Magalit pa sa iyo yung kapwa mo. Subalit hindi po pinapakialaman. Kundi binabahagi lang, baka sakaling makapagnilay, magbago. Ano po? Pag napagnilayan, baka sakaling maisip, oo nga no, puro oo nga, baka katulad ka ng baka, akala ng buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, lahat naman po nababago kung gusto ng tao. Lahat kayang baguhin kapag ginusto ng tao. Mahirap lang baguhin at hindi mababago kapag ayaw niya. Subalit kapag gusto, kahit pala yung mahirap para sa'yo, kaya mong baguhin kapag alam mo na makabubuti sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Bakit po yung mga hindi nagsusugal, nagkakasakit din? Yung pa yung katwiran ng iba pag ayaw tumanggap Tama po ba? Sapagkat ang dahilan po kasi ng tao pag nalulungkot maglibang Alam niyo po ba, hindi sa paglilibang ang kalungkutan ay makukuha, maglalalayo sa iyo yung lungkot at liligaya ka pag ikay naglibang. Hindi po totoo yan. Alam niyo po, ang tunay na kaligayahan at nakapagpapaligaya pag naramdaman mo ang Diyos sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat siya ang magbibigay sigla sa iyo, magbibigay liwanag ng isip mo, magpapaunawa sa lahat ng sandali sa iyo. Sapagkat siya ang liwanag ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, maraming magagalit kapag sinasabi mo'y totoo. Tama po ba? Subalit magalit man ba kung nasa katotohanan kay Basta ang mahalaga, Diyos mo
ang di nagagalit sa iyo. Tama po ba? Nawa po yaon ang maging katwiran ng tao. Hindi baling magalit yung kapwa niya kung hindi naman masama ang sinasabi niya. Ang Diyos na may nalulugod sa kanya, di mas mainam, maswerte ka. Buhay ba ang Ama? Mapalad ka sapagkat masasabi kang pakialamero, masasabi kang nakikialam, subalit wala ka pa namang pinakialaman. Kundi ang sinasabi mo lang ay pangkalahatan at parang katotohanan. Tama po ba? Kaya ang taong nakasumpong ng liwanag, ang masayang bagay sa bawat araw niya, ang madama ang Diyos niya. Tama po ba? Yan po ang pawang katotohanan kapag naramdaman mo na ang Diyos na buhay. Para bagang ang gaan-gaan. Subukan po ninyo. Kahit napalagay mo para bagang ang hirap ng tinatawid mo nakakasadsyad ka na hindi mo namamalayan. Subalit kung hindi mo nararamdaman ang Panginoon mo, ngunit tinatawagan mo siya, ang hirap, puro ka buntong hininga. Wala namang nagagawa yung buntong hininga mo. Subalit kapag nasa Kanya ka at pinagtitiwalaan mo siya, hindi ka man magbuntong humininga, nakakahinga ka ng maluwag. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat inaasa mo sa Kanya, pinagtitiwala mo sa Kanya, nananalig ka sa Kanya, nabubuhay ka dahil sa Kanya. At yan ang mga naganap ng panahon ng Kristo. Kaya't lahat ng nagsilapit na totoo at nagtiwalang ganap, nagsigaling. Kaya, kayo ba, nais niyong magsigaling? Nawa, lumapit kayong tapat, tumanggap kayong ganap, magsisibol sa inyong damdamin ang tuwirang galak. Pagpalain kayo. Nagkaramaniyahanan. 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 Ang tao may paboritong awit, hindi baga? Yung mahilig sa music, may mga paboritong inaawit. May mga tonong gustong-gusto. Ano po? Na para bagang pinagheheli sila kapag ang tono na yun ay naririnig nila. Kung minsan naman ang tono lang ang gusto, hindi naman naunawaan yung kahulugan ng inaawit. Alin po ba mas mainam? Gusto mo yung tono, pati yung inaawit, yung nilalaman ng awit ay naunawaan mo, tinatanggap ng puso mo. Tama po ba? Walang pinagkaiba sa gusto mo ang Kristo, subalit ayaw mong tanggapin ang mga aral niya. Paano magiging ganap na tinanggap mo kung ayaw mong tanggapin ang mga aral? Kung totoong tinatanggap ang Kristo, ang mga aral ay isa sa buhay at tatanggapin sa buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Mayroong mga tonong mahirap akmaan ng awit. Ano? Subalit kapag ang Diyos ang nagbigay ng awit, na itatama niya lahat. Ano man ang tono, ano ba naman ang hindi kaya ng Diyos kung pagninilayan mo? Buhay ba ang Diyos? Kaya inyong pakinggan ang mula sa banal na salita, hinango kay Mateo. Pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel.
Ano kaya ang kapangyarihan nitong Kristo? Ano kaya ang taglay nitong Kristo? At inilagay lamang sa harapan niya ay nagsigaling na ang lahat ng uri ng karamdaman. Mga mahal, yan ang Kristo. Yan ang anak ng Ama. Yan ang ibinahagi sa lupa upang magpatotong ang kapangyarihan ng Ama'y walang katapat, walang katulad, at walang makatutulad. Kung kaya't pinatotohanan ang nagmula sa Ama, ay binaba ang galing sa Ama. Kaya't kung lahat ng tao'y nagtitiwala sa nagmula sa Ama, di kaya't sila rin sa panahon man ngayon ay makatulad sa panahon noon. Mga mahal, mayroon bagang hindi magagawa ang Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at sa pangalang Jesus na tinatanggap ng tao na halos lahat ay tumatawag ng Jesus, Panginoon ko. Subalit, nagtataba sa baga sa pangalang ito, nakadarama baga sa pangalang ito, sa tinatawag na Panginoong Jesus, ikaw ang Panginoon ko. Mga mahal, anumang uri ng karamdaman, walang hindi ibibigay ang kagalingan kung marapat ka pang mabuhay. At kung nararapat sa iyo'y ibigay, sang iglap at walang dahilan, kundi lahat ay may paraan. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang pagtungo sa dakong yaon ay isang napakahalagang ginawa ng mga taong may pananalig, may pagtanggap. Kaya naman, nakinabang silang lahat. Mga mahal ko, kung ang pagtungo nyo sa dakong ito'y bukal sa puso nyo, ano kayang hindi magagawa ng Kristo noon, ngayon at kailanman? Sapagkat ang Kristo noon, ngayon at kailanman, ang katawang pagkatao lang ang nawala at namatay. Subalit ang pagka-Diyos ay hindi mamamatay kailanman. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Netkarameliya. Netkarameliya. Kaya nga sinabi, I believe. I believe na may Kristo sa buhay ko. O Ama ko, I believe na may magagawa ang Kristo sa buhay ko. Nananalig ako. I believe na ang Kristo ang buhay ko. O Ama ko, kay buti mo, ikaw lamang, O Kristo. I believe na buong buhay ay paghaharian mo, O Ama ko. I believe na nandyan ka sa bawat araw, O Ama ko. I believe na ikaw lamang ang sa akin may karapatan, O Ama ko. Kay buti mo, tanging ikaw na di kailanman ika'y mapapara sa buhay ng tao. I believe na ang lahat ay kaya mo, O Ama ko. Pag ikaw ang tinanggap ng iyong mga anak, makikita, madarama, pakikita
I believe na ikaw, Ama, ang buhay ko. O Ama ko, tanging ikaw ang may laan ng lahat-lahat ng mabuti. Ikaw ang siyang marapat na madama, na malaman at mabatid. Tanging ikaw, oh Ama, ang lahat-lahat sa'yo, walang imposible. O Ama ko, tanging ikaw, o Ama ko, ikaw lamang. I believe na kaya mo ipahintulot ang lahat upang ganang masilayan ang marapat at matanggap nang sa'yo'y kikilala at tutuo ang pag-ibig, o Ama ko. Kay buti mo, I believe for every drops of rain that falls. I believe, I believe, Mahal na Ama, tunay na kay buti mo. Ano nga bang hihilingin mo na hindi bibigay nito? Bakit niloob na umubo? Bakit naloob na magkandaluha ka man sa pag-ubo mo? Sino nga ba ang kagalingan mo? Sino ang magpapagaling sa'yo? Mga mahal, magkanda hirap-hirap man kayo, lagkitin man ang laway mo, ibigay mo man ang lahat sa Ama mo, kung tapat sa puso mo, siya rin magbibigay ng pagbabago. Alalaong baga, ano baga kung inubo ka? Ano baga kung lumuha ka? Ano baga kung may naringgaramdaman ka? Ano naman nga kung nagkasakit ka? Kung Diyos mo naman ay buhay na kinikilala mo at may magpapabagong ganap sa buhay mo. Hindi bagat lahat ay kayang gawin ito. Mga mahal, kung minsan hindi kayang mauunawaan ng tao ang ibig kong ituran, nagiging halimbawa ko sa tuwina ang mga lingkod na naturingan. Ginagawa kong marapat na maging isang halimbawa ang tinuringang mga nilingkod ay kayo, pinaglingkuran ay kayo, mula noon, ngayon at kailanman. Sa makatwid, kung papaano ang kaparaan ang ginagawa sa kanila bilang lingkod, at kung ano ang mga pinagdaraanan bilang lingkod, kayo rin na mga hindi naglilingkod, kung ang damdamin at kaisipan ay ibibigay niyong lubusan, ang kaganapan na mainam sa kanilang mga naglilingkod, magaganap din sa inyong lahat. Bakit, mga mahal ko? Ang naglilingkod lang baga sa pangangaral, panggagamot ang maliligtas? Hindi. Sapagkat hindi doon sinusuri ng Ama, kundi lahat ng tao'y maaring maglingkod sa Kanya sa kaparaan ng kaloob niya, na kung pagiging dapatin mong matapat sa Kanya, sapagkat hindi lahat ng tao'y hinihingi ng pagkakataong manggamot kayong lahat, mangaral kayong lahat. Subalit, hinihiling ng Ama,
lahat kayo'y maging ganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ipinababahagi po sa inyo. Pag ako ay pinauubo ng Espiritu, mayroon po siyang pinangangati dito sa lalamunan ng mapapaubo ka at palalagkitin agad ang laway mo. Subalit, sino kayang normal na tao na sa oras na yun ay inuubo, ay nakapagsasalita at sa oras na yun malagkit ang laway, ay makapagpapatuloy magsalita at pagkatapos nawawala ang lagkit na walang ginamot? Hindi baga ang Diyos lamang? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung magbibilang tao ka, sasabihin mo, ba, Panginoon, ginagamit mo ako, ba't pinauubo mo ako sa harapan nila? Hindi Hindi ganon ang dapat. Kundi, may dahilan ang Diyos mo kung bakit ginawa yaon. Ano ang ibigituran ngayon, mga mahal ko? Kung may nagaganap sa buhay ng tao, may dahilan ng Ama. Hindi ibig sabihin, kaya pinatupad yaon at naganap sa iyo, hindi ka minamahal at ikay kinalimutan. Kundi ikaw ay mayroong nais ipabatid sa buhay. Sa buhay mong taglay na mula sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang nabubuksan, natututot, nakakaunawa. Ang nakakaunawa, nakakadama at nagbabago. At ang nagbabago, nasisiyahan at nagagalak. Sa makatwid, kung lahat ng tao makakadama, magbabago at magagalak, magsusumikap, magsusumakit na Ama ang hangaring tanggapin bawat araw. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng sandali, Diyos Ama ay buhay at pag-ibig. Sumainyo lahat ang paghahari niya. Buhay po ba ang Diyos? Sige po. Subukan po ninyong makipagkwentuhan maghapon kung natapos ang problema mo. Subukan mo kung mayroon kang dinadala, mayroon kang mga pinapasan, sa Ama mo hinaing, sa Kanya mo'y daing, sa Kanya mo'y lagak, tingnan mo kung di magaan. Subalit, nang dahil sa mga problema mo ay nakipagkapit bahay ka, nakipagdaldalan ka, nakipagganyan ka sa kapwa mo, pagkatapos ay nag-iyakan kayo, may nabago ba? Mamahal, napakabuti ng Ama. Binibigay niya lahat ang paraan, lamang ayaw tanggapin ng mga anak niya. Kaya naman, tinitingnan ng Ama kung sino yung buong galak, buong katapatan sa Kanya'y maglilingkod. Buhay po ba ang Diyos? Alam niya yung makakaya ng anak niya at alam niyong hindi. Sa palagay niyo, padadala sa inyo ang hindi niyo kaya? O kayong may mga anak kayo, ay masama kang ugaling magulang kapag di kaya ng anak mo ay pinadala mo. Sige, halimbawa pinadala mo yung bag mo mabigat. Sabi ng anak mo, hindi ko kaya yan, mabigat. Kaya mo yan. May murong magulang na gano'n, Subalit ang Diyos hindi po gano'n. Hindi siya gano'n. Hindi niya padadala sa iyo ang hindi mo kaya. Kaya lamang nahihirapan ka, hindi mo siya kinikilala. Kaya lamang nasasaktan ka, hindi mo siya tinatanggap. Kaya lamang ikaw ay nababagot, malayo ka sa Kanya. Lumapit ka, tanggapin mo siya, magiging masaya ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tumatawag ka. Tumatawag ka. Dumudulog ka. Hindi mo siya madama. Tumatawag ka. Humihingi ka. Ayaw mo sumuko sa Kanya. Tumatawag ka. Dulog ka ng dulog. Hindi mo siya kinikilala. Oo naman, nakakatuwa kayo, sabi ng Ama. Kaya mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Paano ba ang pagkilala? Paano mo ba siya makikilala? Paano mo ba siya madarama? Ayaw lang tanggapin ng tao ito at magagalit lang ang iba, kala'y pinatatamaan at pinarurunggitan. Subalit ito ang totoo.
Sa oras ng kagipitan, doon mo makikita ang Diyos mo kung paano kumilos sa buhay mo. Sa oras na palagay mo'y hindi mo na kaya, subalit, pinagtiwalaan mo siya. Pinakita niyang, anak, walang hindi ako makakaya. Nang dahil mahal kita, tapat ka sa akin, ang lahat ng iyan ay bibigay kong kakayahan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa hindi mo namamalayan, kamukat-mukat mo, tapos na pala, resolba na. Sapagkat siya ang inasahan, sinandigan, tinawagan, naging matapat ka sa Kanya. Kaya nga, ano ang tinuran? Masyado kayong nalulumbay sa kahirapan ninyo, masyado ninyong kinalulumbay ang pagkaaba ninyo, mapapalad ang aba na wala nang inaasahan kundi ang Ama. Sa kanilang pag-asa sa Kanya, ipakikita niyang siya ang pag-asa nila. Kaya, ang kahirapan ay hindi dapat ikalugmok ng pananampalataya, kundi ang kahirapan ay kabuhay ng pananalig mo at lalo mang ipagtibay sa pananalig mong may Diyos ka. Sapagkat maliwanag na nakatala, ang isang anak ay bumaba sa lupa at nakipamayan sa lupa, hindi hinanap ang kayamanan, kundi naging aba sa pananaw ng lahat, isinilang sa sabsaban sa tabi ng mga tupa, at wala ni anumang magarang sinuot. Mga mahal, ano ngayon ang palagay mo kung hinihingi ng pagkakataong ikaw ay kumilala sa Ama mo? At ang hirap ng buhay mo, itaglay mo. Ito ba ay hindi mo kakayanin dahil mahirap ka? Hindi totoo yan. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Kaya nga, ang buhay ay ginawang hinambing sa gulong. Kung ito'y hindi magaganap, bakit hinambing pa sa gulong ng buhay? Kaya maliwanag na tinuran, gulong ng buhay. Tama ba? Gulong ng buhay. Tama ba? May awit ng gulong ng buhay. O, subukan ninyo. Iba't iba ang gulong. Iba't iba ang rayos. Tingnan ninyo ang gulong ng kariton. Tingnan ninyo ang gulong ng kartela. Ang gulong ng tricycle, iba rin sa gulong ng truck. Mga mahal, sa mga sasakyan pa lamang dyan pinakikita iba't ibang gulong ng buhay. Sa makatwid, sa lahat ng gulong na yan, hindi kikilo sa taandar kung walang inuugnayan na paglalagyan. Hindi iikot ang gulong na yan kung nakatambak lamang dyan. Sa makatwid, kung ang buhay mo'y nilalagak mo sa Ama, siya ang pinananaligan mong magpapatupad sa buhay mo. Hindi kaya siyang magmanibela ng gusto para maging mabuti ang direksyon ng buhay mo? Buhay ba ang Ama? Kaya, nang masumpungan ng mga ito, naging kagalingan ng pagkapingkaw nila, pagkabulag, pagkapipi, pagkaparalitiko, na kung yahambing mo sa buhay mo tao, nang bulag ka sa katotohanan, hindi mo makita ang tama't tumpak sa iyong buhay. Nang pingkaw ka sa katotohanan, hindi mo mahakbangan o mahakbangan ang matwid na landas. Nang pipilay-pilay ka sa pananampalataya mo, hindi mo makita ang totoong Diyos mo. At nang bingi ka sa mga banal na salita ng Ama, hindi mo mawawaan ang mga salita niya. Subalit, nang tinanggap mo ang Kristo sa buhay mo'y nakalaya ka, nakalakad ka ng mabuti at direksyon mo'y natamang totoo. Kaya natuntun mo ang daan ng buhay. Daan ng katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga kung minsan sa mga naglilingkod, pinadadamang masakit dito, masakit iyan, may masakit doon, may masakit diyan. Bakit? Upang ang tapat na naglilingkod ay pagtibayin at
nagpapaging dapating maging totoo ang salita'y walang pagkabula. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng pag-asa, hindi namamalayan, nakakalaya sila. Buhay ba ang Ama? Ngayon, mga mahal ko, sino ba ang mga lingkod, di ba tao? Kung nagawa sa kapwa mo ang ginawa ng Ama sa kanila, ikaw kayang magpapakatotoong anak niya, hindi rin magawa sa iyo. Sa makatwid, sa lahat ng nakikipagtotoo sa Kanya, natatamo, nakakamtan, nakikilala ang katotohanan, Ama ay mahiwaga, mapagpala, mabathalang, ganap sa lupa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ay, buhe. May tatanong po ba kayo? Napakabuti ng Ama. Kung sino po ba nakakaalam ng lyrics ng I Believe? Napakaganda ng lyrics niyon. Ano? Talagang pag hiniling mo sa Diyos, alam niyo po, maniwala kayo sa hindi, sabihin niyo mang manloloko si Apo Conching. Ito ang totoo. Pag lumuwal dito, at halimbawa mayroon kang gustong tono, pag hindi yun ang binigay ng Diyos, hindi mo makukuha. Subalit, kapag yun ang ginusto niya, narinig niya yung sinabi mo, bibigay niya. Kanina po kasi, nagmimisahe dyan pagkatapos nilang nanalangin. Hinihiling ko nga ako sa Ama bigyan niya ng awit yung I Believe Purihin ang Ama. Alam niyo po ba, maniwala kayo sa hindi, walang nakaririnig ng sasabihin ko kundi siya po. Nangungusap pa lamang at binabasa pa lamang, sinasabi na yung I believe, I believe, I believe, Beka. O dahil siya pong may gusto, naakmaan niya ng pamagat ay I believe, nakabuo ng lyrics, ano? Buhay ba ang Diyos? Kaya, sige, mga mang-aawit, kukuha tayo ng isang mga awit. Kung alam nila yung I believe na tono, at ngayon, instinct, paawitin sila. Instant, paawitin sila. Tingnan mo kung di bumaluktot ang boses niya. Oh, pwede ba akong kumuha dito isa? Yung I believe ay alaman tono. Lagyan mo ng lyrics. Buuin mo. Huwag yung kanta nuna, huwag yung lyrics niya, ibahin mo. Magbigay ka ng awit na yun ang tono. Mga mahal, walang mayabang natitindig dito, natutularan niyaon. Sapagkat maging si Apo Conching ay hindi magmamagaling na sasabihin siya umawit noon. Hindi kaya ni Apo Conching yun. At hindi maaawit ni Apo Conching. Kaya pag sinabi ni Apo Conching, umawit ako, I believe, mayabang si Apo Conching. Pag sinabi ni Apo Conching, nagkabulol-bulol pa. Pag sinabi niya, galing kong umawit, ano? Ganda ng naging awit. Hindi na dapat si Apo Conching sa harap nyo. Sapagkat hindi siya ang dapat mangalandakan sa galing niya, kundi ang dapat niyang pagsigawan yung magaling na naririto sa inyo. Buhay bang Ama? Kaya, mga mahal, pag inari mo yung kagalingan mo, pag sinolo mo yung kagalingan mo, mayabang ka. Sapagkat hindi mo pag-aari yan, pahiram sa iyo. Kaya lahat ng nasa buhay ng tao, ang di lamang pag-aari ng Ama ay kasalanang ginawa mo. Sapagkat ikaw na ang may kasalanan, ikaw ang gumawa niyan. Sapagkat di ginusto ng Ama, ikay magkasala. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, sinong nakakaunawa? Yung tumatanggap. Sinong di nakakaunawa? Yung di tumatanggap. Sapagkat ayaw niyang tumanggap. Sino nagbabago? Yung nakadama. Sino hindi nakapagbabago? Yung walang pandama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa makatwid, pag nagbago ka,
Purihin mo ang Ama, may pandama ka na. Pag nakapagbago ka, purihin mo ang Ama, binabago ka niya. Sapagkat kinilala mo, dinadama mo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po bang tanong? Wala po. Tuloy po natin. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan. At sinabi ng mga alagad, saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila. At ilang maliliit na isda. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-pirasong mga yon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakod na malalaki. May 4,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupainang Magadan. Paano kaya nangyari yaon? 7 tinapay at maliliit na isda, napakain ay 4,000 mga lalaki at wala pa yung bilang ng mga bata. Mga mahal, kung inyong masisilayan ang katotohanan, itinaas sa Ama, idinulog sa Ama, at pinagpira-piraso. Sa makatwid, ang kapangyarihan ng Ama ay walang imposible. Lahat ay kayang pamamaraanin niya, bigyang kaparaanan, at bigyang lugod ang bawat anak niyang sa kanya'y nagtitiwalang lubos. Kaya, kakarampot na lang ba yung nasa sa iyo? Patuloy mo bang pinagpapasalamat ito sa Ama? At patuloy mo bang hinihiling sa Kanya na huwag magkulang ka? Papatnubayan niya yaan at ipakikita niya sa iyo yamang nagtitiwala ka at totoo ka sa Kanya, hindi niya loloobing matigangan ka, kundi magmumultiply pa ito. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, paano magaganap ito samantalang salita lamang? Subalit sa mga taong may tapat na pananalig, pinakikita ng Ama ang kanyang kapangyarihan ay walang hindi siya magagawa. Sa makatwid, anak ka ba ng Ama? Bakit lagi kang naghihinagpis? Bakit lagi kang daing ng daing? Bakit hindi mo masabing, Diyos ko at Ama ko? Lahat ng ito'y naalay ko sa iyo, nilalagak ko, sapagkat batid ko, walang imposible ang lahat sa iyo. Sa makatwid, sa gayong pamamaraang binibigay mo ang lahat sa Kanya, hindi kaya pakita niyang si Diyos mo nga at tapat sa iyo. Mga mahal, ang ginawa ng Kristo noon ay magagawa ngayon, sapagkat ang namatay lamang ay katawang tao, subalit ang pagka-Diyos ay buhay na buhay. Sumayinyong kapayapaan, sa may pagtitiwala at pananalig, mabubuhay ang pag-asa. Habang may buhay, lagi niyong tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Ano? Habang may buhay, may ligaya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, alam niyo po, ano nga bang
bang mapapala mo kung magagamot-gamutan ka? Hindi ka naman yumayaman sa paggagamot-gamutan mo na yan. Ano nga bang mapapala mo kung mostra-mostra ka ng mag-mostra-mostra, pangaral ka ng pangaral, wala ka namang bayad? Ano nga bang napapala? Subalit alam nyo baga, may ibinabayad ang Diyos na hindi ninyo nakikita. May binabalik ang Diyos na hindi ninyo makikita. Sapagkat ang binabalik niya iyaon ay hindi salapi at hindi bagay. Kung hindi, kung papaano ang kanyang pagkilos at pagtupad ay hindi tao ang gumaganap, doon sa mga tumatanggap sa kanya, pinakikilala niyang Diyos, Espiritu, ay buhay. Buhay ba, Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? O, sino ang mga may toxic goiter? Alam ko, kapag may toxic goiter ka, pag active yan, hirap kang magsalita, ano? Nagsasalita ka lang para kang humihingal, ano? Humahakbang ka lang para ka nang mamamatay, ano? Nakahiga ka lang, palpitate na pakalakas, ano? Para bagang wakas na ng buhay mo, ano? Dinanas ko yan. Subalit, salamat sa Ama, nakasisigaw. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay buhay. Aba, sa panahon noon, pinagbibilin ko na mga anak ko. Kaya lang may kasabay. Pag nag-asawa ka, papatayin ko lahat ng mga anak ko. Parang mapapatay ko pa'y patay na ako. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, yan ang tao sakin. Palalong magsalita. Kaya kailangan mo makilala ang Diyos mo nang hindi ka masakim at hindi ka palalong magbigkas ng salita. Kapag nakilala mo siya, gagawin kanyang mahinahon. Sumigaw ka man, puso mo'y walang nararamdamang sakit sa kalooban. Subalit, kung pipikang at mahinahon ka magsalita, marami ka namang galit, abay hindi tama. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid. Pag ginagamot kayo, nakikipagsapalaran lang kayo, di ba ga? Sasabihin ko yung totoo yan. Bakit? Sapagkat sa toxic goiter ko, dalawang doktor ko. Yung una, sabi ko wala akong nararamdamang pagbabago. Medical City yon. Hindi siya sa Medical City sa Makati, ha? Pero may Medical City na nakalagay. Pero may pangalan siya. Hindi ko na i-announce. Maninira pa ako. Wag na lang. So, sa madaling salita, sabi ko, para naman di ako gumagaling dun. Mamamatay na yata ako. Ay, buhay pa pala ako hanggang ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Ganun ang tao, di ba ga? Pag pumasok ang takot, para bagang wakas mo na. Subalit salamat sa Ama. Napakabuti niya. Pag pala hindi ka mamamatay, di ka mamamatay. Pag pala mabubuhay ka, bubuhayin ka sa ibang paraan, ano? Alam mo anak, di naman gamot ang nakapagpagaling sa akin eh. Siya. Sapagkat, mahabang istorya eh. Tsaka na tayo magkwentuhan. Pero ang mahalaga, wala na siya. Ano? Sapagkat, dati lang eh. Sabi mo, akit ka ng hagdanan. Pagdating mo sa pangatlong baitang, upo ka muna. Humihingal. Lalakad ka, hanggang dun lang. Humihingal ka. Alam ko yan. Mahirap talaga yan. Pag nakahiga ka, hindi ka makahinga. Parang tug, 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 tug. No? Kaya sabi mo,
Diyos ko, mamamatay na yata ako. Habang sinasalang ka doon sa mga CT scan, neck counting, etc., nakaganyan ka. Huwag gagalaw huwag gagalaw. Paano po kung matigas na ang liig ko? Paano po kung hindi magsasalita, di pa ako gagalaw? Ulitin natin. 15 minutes na lang. Salamat sa Diyos. Buhay ba ang Ama? Nakahiga kayo na. Nakaupo naman. Dito ka man, dito naman. Wala ka gagalaw, walang gagalaw. Ganyan naman. Wag po kang gagalaw. Doon. Masakit na pulig ko. Wala kang gagalaw. Ulitin ka natin. Sabi ko, ano ba naman yun? Wala nang katapusan. Iba pa yun. Check up. Linggo-linggo, ikalawang linggo, Diyos ko, wala na yata akong dugo. Purihin ang Ama. Ang minamahal, bakit nahulagpusan niya? At kung ang tao ito ngayon ang pagtitibayin, oo, kumikita ka. Oo, marami kang kinikita. Oo, masaya ka sa pera. Ang tanong, masaya ka nga ba? Subalit kapag nasumpungan mo ang Diyos mo, walang katapat na pera. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, sapagkat hindi mo iniisip yung pera, wala ka na. Sapagkat ang pera ang darating sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Alam po ba ng Diyos kung anong gusto mo? Alam na alam yon. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Nakikita ka. Nagpapakita ba siya sa iyo? Hindi po kung di siya nagpapakita, nagpapadama ba sa'yo? Hindi po. Hindi totoo yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kapatid, magbilad ka sa umaga dyan, Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po, napakahirap. Sabi nga po ay, halimbawa, lumuwas ka ng Maynila, hindi ka sanay
pumunta sa LRT, sumakay sa LRT, ano? Hindi mo alam, may ticket pala yun. Tapos may pinapasok pala doon. Hindi ka marunong magtanong. Basta sinabi lang sa'yo nung nagturo, ay, dyan eka yung LRT. Sumakay ka eka dyan. Hindi naman sinabi sa'yo, ay kukuha ka muna ng ticket at pagkatapos sasalag mo. Ngayon tuloy-tuloy ka, umakyat ka. Dumarating na yung LRT. May harang doon. Nakikita mo sila nagsisipasok, pinapasok yung card na ganon. Ikaw wala ka noon. Sumuot ka sa ilalim. Nakita ka nung gwardya, hinuhuli ka. Bakit po, eka? Bakit po? Bawal eka dyan. Hindi eka pwede dyan. Bakit sasakay ako ng LRT, kala mo libre. Mga mahal, siyempre, anong gagawin mo? Susunod ka ba o hindi? Hindi ka pwede lumusot, sigurado. Patakaran yun Hindi pwede sumakay ka lang basta doon. Mga mahal, ganyan din sa langit. Hindi pwedeng dahil may langit, sinasabing dahil may Diyos, may kaharian, basta-basta na lang pupunta ka roon. Hindi pwede. Kahit na mag-overpass ka pa, kahit madali ka pa dyan, sigurado huhulihin ka. Sino po huhuli? Pulis? Hindi po, dahil walang pulis. Sapagkat ang Diyos, ang lahat ay nakikita, ang lahat ay alam, wala ka sa kanyang may tatago. Kaya kung paano ang pulis ay may nakakalusot, sa Diyos ay wala. Buhay ba ang Diyos? Kaya, anong dapat mong gawin? Huwag kang matutulad dun sa lumulusot. Kung nagtanong lamang siya, hindi sana siya nahuli ng pulis, kaya lamang may taong ganun, ura-urada, dali-dali, gusto'y makuha niya lahat ang ginugusto niya. Hindi siya marunong magtanong. Alam nyo, kahit siyang kanda ko magtungo, kung hindi mo alam ang lugar, magtatanong ka, Gagamitin mo si magtanong. Mga mahal, sa larangan ng kabanalan, hindi ka makapagtatanong sa kapwa mo, basta-basta lamang na matutugunan niya ang tanong mo sa kabanalan. Subalit, may Diyos Espiritu. Kung kikilalanin mo ang Diyos Ama mo, Diyos Anak mo, ang Diyos Espiritu mo ay ituturo sa iyo ang lahat ng paraan sa kabanalang hinahanap mo. Buhay ba ang Diyos? Nasaan nga ba yung banal na Espiritu na yan? Nasaan ba yung banal na magtuturo sa iyo? Nasa hangin ba yan? Nasa kahoy ba yan? Nasa damo ba yan? Wala. Tanggapin mo sa puso mo at panahanin mo ito. Ituturo sa iyo ang lahat para sa buhay mong marapat, sapagkat ang Diyos mo ang sa iyo'y tinanggap. Pagpalain kayong ganap. Nasaan ka ang Diyos mo? Nasaan ang Diyos ko? Iisa lang ang Diyos ng totoong tao. Subalit kung hindi ka nga nakikipagtotoo, baka ikaw iba ang Diyos mo. Mga mahal, katotohanan, iisa lang ang Diyos na magtataglay ng lahat ng mabutit, ibibigay ang kabutihan. Subalit hindi mo makikitang bababa at sa iyo'y makikitungo. Kaya't ibinigay ang Espiritu Santo para sa iyo'y makiisang totoo. Kaya't kung makikitungo ka at makikipamayan sa iyong puso at tatahan siyang ganap sa iyo, matuturo sa iyong marapat para sa iyong tamang buhay. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Naintindihan nyo pa? Naintindihan nyo po ba sa mabilis na pangungusap? Ay, kung hindi po ninyo naintindihan sa mabilis na pangungusap, dadalangan po ba natin? Mga mahal na kapatid ko, ang buhay po ay parang nakakaantok. Tayo na po. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal. May mga naturalesa, May mga naturalesang pag-uugali, tama po ba? May taong mahinahon magsalita, yung bang pahinay-hinay, yung bang parang hindi makabasag pinggan. Pero saan ka naman, ang dami pala niyang binabasag na damdamin. Ano po? Mayroon naman taong napakabagsik magsalita, subalit kapag nakilala mo'y napakabuti pala niyang tao.
mayroong taong napakahinahon, napakamatimpiin, marami palang laman ang kalooban. Kaya pala lamang hindi makapagsalita, ay pipi lang pala sa katotohanan. Mga mahal, iba't iba ang uri ng tao. Ang mahalaga, sino ka man, anumang uri ang pagkatao mo, pinagmulan mo man ay masamang pamilya, pinag-ugatan mo man ay masamang pamilya, kung ikaw ay kikilala sa Ama, ang pinagmulan mo, hindi dapat mong taglayin sa iyong buhay, kundi kalimutan mo at bumuo ka ng sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kung minsan may nagsasabi, kasi lahi yan ni ganyan, ganun. Mga mahal, alam nyo, sa unang panahon man, sa unang tipan man, basahin nyo sa banal na aklat, may niloloob ang Ama na kahit hindi niya kagustuhan, pinapag-asawa niya. Sige papaasawahin ko yung anak mo sa mga Moabita, Moabita, para makakuha ka ng lahi ng ganito. Ibig sabihin, niloob din ng Ama ng isang mabuti makapag-asawa ng masama, upang ang kanyang kasamaan makuha ng mabuti, mapagbago niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag sabihin ng tao, kasama-sama kaniyan. O, sige, magnilay kayo. O, bakit ngayon tinataglay yung santo sa Baliwag? Si San Agustin, di ba ga? O, istorya nyo na ibasahin ninyo kung anong istorya niya. Kaya kayo, huwag kayong pulaera ng kapwa nyo. Kaya kayo, huwag kayong mapanghusga ng kapwa nyo. Kaya kayo, huwag kayong hatol ng hatol sa kapwa nyo. Huwag nyo sabihin kayo lang mabuti, mapamilya ninyo'y maganda. Sapagkat kapag ginusto ng Ama, anumang samang pamilya, mapapabuti niya ang isa. Buhay ba ang Ama? O bakit? Sa pagbabata ng kanyang ina, bakit bumuti itong si San Agustin? Anong ibig sabihin sa inyo, mga mahal ko? Kung ang pakikipagrelasyon mo sa may totoo, anong masama na hindi mapapabuti? Sinong masama na hindi niya mapagbabago? Kaya kung totoo ka at tapat kasama, ipanalangin mo yung masasama. At sabihin mo sa Ama, naway magliwanag ang diwa. Mga mahal, tatandaan ninyo, kapag hinamak mo yung kapwa mo, hinamak mo yung Diyos mo, sapagkat ang kapwa mo, kawangis mo. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang Kristo'y nangaral man at nagbigay ng salita, subalit nangusap ng pangkabuuan sa mga ugali at mga ginagawa, hindi nagtangi, hindi namili, kundi pangkalahatan ang pangtubos na ginawa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya kung tunay na nasa mabuting espiritu ang tao at tunay na espiritong mabuti ang nasa kanya, hindi niya titingnan ang lahi ng may lahi, hindi titingnan ang kapwa-tao, sapagkat may taong masamang pinagmulan, subalit nagsusumikap na magbago ang nakasumpong sa Ama. Kaya kayong lahat, binibigyang pagkakataon sa pagbabalik loob at pagbabago sa panahon ng Espiritu, makita ang liwanag ng buhay nyo. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. O dakilang aking Ama, yamang naibigkas mo't naituran sa kanila, ang nararapat nilang taglayin at makita. Ibahagi mo ang liwanag na mula sa iyo na walang kamatayan magpakailanman. Sa gayon, ang tatanggap at sa iyo'y magnanasang kamtin ka, mapagbabago mong ganap. Sapagkat wala ngang imposible sa lahat ng kaparaanan mo. Ang gawa mo'y kay inam at kay buti.
Ang lumalapit sa iyo'y hindi mo kailanman tututul at tatanggihan, kundi ang lahat ng ito'y tinatanggap mong marapat sa kalooban mo upang mapadama mong tuwirang ikay, wagas kung magmahal. Katotohanan ang sa iyo'y itinuran. Walang hindi ka mapapatawad sa taong sa iyo'y nagsisising ganap at nagbabalik loob at tuwiran mong ipakikita at ipasisilay ang sa kanila ay marapat, sapagkat sila iyong mga anak na tuwirang sa iyo'y minamahal at kailanmay hindi ka nagparaya sa isang masama, kundi patuloy mong binibigay ang pagmamahal, hindi lamang pagpaparaya. Kaya't kung magkagayong ikay makikilalang ganap, di bagat dadami nga ang sakit sa iyo'y mailalagak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, pagpalain kayo. May mga tao pong hindi na alam yung mga pinagmulan nila ng bata sila, no? May mga taong kapag halimbawa ay matalino, tumaas ang buhay, gumanda ang buhay, na nangungurakot din naman. Pero matarik na, no? Matarik, ano? Alam nyo po, halimbawa, ayoko nang magsalita. Pag mayroong patama, sabi ng ama, anak, niloloob ko kumisan magbigkasit ka ng bilang pagkatao, pero hindi ko tutuloy, anak, sapagkat hindi marapat. Pero ito po ang totoo. Dapat, maging ano man ang nakamtan mo, huwag kang mapanghamak ng kapwa mo. Tama po ba? Sapagkat, hindi mo alam ang isip at damdamin ng sino man. May mga taong kaya lang hindi makalaban, walang kakayahan. Subalit, may gustong gawin, wala lang magawa. Meron naman taong talagang maraming magagawa, ayaw gumawa. Mamahal, iba't iba ang ugali ng tao, kaya't manapa ang gawin, panalangin na walang maliw. Pagpalain kayo. Halina po kayo, mga mahal ko.